matinding dagok sa buhay ay dumarating once or twice in their lifetime. Pero para sa ating Mars na makikilala ngayong umaga, nako, parang kotang-kota na siya sa mga challenges sa buhay. Pero tulad ng iba, matibay na tao, hindi magpapatalo si Mars Julie Forsberg Bellesa sa buhay. At patuloy pa rin lumalaban. Kaya naman kilalanin natin ang tie finish na Mars nating may pusong Pinoy. Live po ito from Finland. Mars Julie, magandang umaga sa'yo. From the Philippines. Hi, Mars Julie! Hi Mars Camille! Hello Pars Kim! Kumusta from Finland? Good morning sa inyong lahat. How do you say good morning in Finnish? Huamenta. Wameta. Ayan. Wameta. Naku, Mars Julie, napakakulay ng kwento ng iyong buhay at napakaraming nangyayari. Kaya konti naman ang ma-share mo sana sa amin ngayong umaga. Ngayong nasa Finland ka na, Mars, isa sa mga parte ng lifestyle mo dyan ay ang dumpster diving. Dumpster diving. Pwede pa, Mars, na ipaliwanag mo sa amin at sa mga kapuso natin ngayon kung ano ba ang konsepto na ito? Yes po Mars Camille, Pars Kim. Yes, dumpster diving, isa po sa aking pinagkakaabalahan ngayon dito sa Finland. And that's basically, dahil sa marami po sa ating mga kababayan, ang iniisip po kasi nila is literal ito na pangangalakal ng basura as we see dyan sa Pilipinas. Pero dito po sa Finland or some western countries or in the US, iba-iba po ang pangangalakal ng basura dito. Kasi ako po basically, pumupunta po ako back of the gates ng mga supermarkets dito sa Finland at doon ko po kinakalakal yung aking mga kinukuha. Ay basically galing po siya straight from the supermarket na pa-expire na po siya na mga items ng supermarket, which is super sealed pa rin po siya and then sobrang linis po ng mga basurahan dito sa Finland. Actually, trending ka ng ilang linggo na, ilang buwan na sa internet, no? Technically, napakawais ng gawain na ito. Because imagine, just because naging masipag kang maghanap at talagang ginawa mo ng maayos, makakakuha ka nga naman talaga. Look at the produce that you were able to get, Mars. Dito sa atin, sariwa pa yan eh. At napakalaki ng iyong natipid. Diba? Just by doing something na talagang pinagtuunan mo ng pansin at panahon, ito naman yung benefits nun. Makakatipid ka, pero still, nakakakain ka ng maayos. That's very true, Mars Camille. Sobrang laking tipid po para sa amin ng family ko na nagda-dumpster diving ako. Kasi hindi na ako nag-grocery ng mga food namin dito sa kitchen except lang sa bigas or mga basic needs na hindi natin nakukuha sa dumpster diving talaga. Marami bang gumagawa ng dumpster diving dyan sa Finland? Sa Finland, I would honestly say na ako yung unang Filipina na nakadiscover nito dito. It was because dahil sa amo ko na nag-introduce sa akin. Pero yung una talagang nag-dumpster diving was a Finnish friend or colleague ko. Siya ang unang nakitaan ko na naggumagawa nito dito sa Finland. Kasi kumbaga ginaya ko lang siya. So I was the first Filipina to do it. Tapos dino-document ko siya sa aking YouTube channel. Yeah. At Mars, dahil nag-trending na siya ngayon, Kuya, I'm sure marami na rin ang magiging interesado dito sa iyong pinakitang video at kung ano yung mga nakuha mo out of it, Mars. Yes, Mars. Actually, meron na rin pong ibang mga kaibigan ko na gumagaya din po siya dito. Kasi practically speaking, ang laki po talagang tulong sa amin at ang laki pong katipiran. Especially lalo na sa amin na minimum wage earner lang kami dito sa Finland. You mentioned katipiran. Sa ginagawa mo, gaano kalaki sa tansya mo ang natitipid mo sa isang buwan? Imagine makakatipid ko po ng 1,000 euro to 1,500 euro a month. That's a lot, Malaking bagay. Kuya. Oo. Mapakalaking bagay talaga nun. Na-publicize yung pagkikita ninyo ng biological mom mo. You're half Thai eh, di ba? You're from Thailand. Ikwento mo sa amin yun. Basically, pinanganak po ako sa Thailand. I have a Thai mother, tapos Finnish po ang father ko. So what happened was, when I was about 3 years old, yung father ko, nakamit po siya ng Filipina and then kinuha nila po ako sa Thailand without the consent of my biological mother. So parang itinakas nila ako sa Thailand, dinala ako sa Pilipinas. Anong feeling mo nung nakita mo ang nanay mo for the first time? Ito yung interview ko na actual talaga na pagkikita namin ng mother ko na pareho naming hindi alam na dito kami sa show na to magkikita. So parang doon ko ibinuhos yung lahat nung years na nawala sa amin. And then yung longing ko for a mother na matagal kong hinanap for 25 years na nagkawalay kami. So sobrang binuhos ko lahat ng sakit na pinagdaanan ko sa buhay. Sorry. Oh, it's okay, Mars. Siyempre naiintindihan namin dahil hindi
madali, lalo na sa dami ng pinagdaanan mo in life, Mars. So, sabi mo, hindi mo inaasahan na magkikita kayo ng nanay mo. Pinangarap mo ba yun? Gusto mo pa rin ba talaga siyang makita sa gitna ng lahat ng pinagdaanan mo? Was it something that you really wanted to do? Yes, kasi I grow up na parang I never felt the love of a mother doon sa step family ko. So I was really longing for my mother talaga. Sorry, naiiyak ako. So, talagang sobrang naglong ako sa kanya. Since I was 8 years old, hinahanap ko na po talaga yung mother ko. Kasi lagi ko siyang napapanaginipan, lagi ko siyang nakikita sa dream ko, pero hindi ko nakikita yung mukha niya. So from then, I started to look for her. Pero ang ginagawa ko lang nun is nagsusulat ako ng letter sa kanya. And being a child in the province na wala rin akong kaalam-alam, pag sinasabi nila na maghuhulog ng sulat, ang ginagawa ko is, ang akala ko kasi, maghuhulog ka ng sulat, isasakay ka lang ng jeep, yung letter na ginawa mo, ihuhulog mo lang. So, ginawa ko po talaga siya. Kasi I was thinking na pag nahulog ko yung sulat sa jeep, matatanggap ng nanay ko. Yeah. Oh, Mars. But look at you now. Diba? Si Kuya, napaiyak mo si Kuya. Very touching naman ang story mo. Yeah, it is. I'm really so happy for you at nag-reconcile ka sa nanay mo. Anong advice mo sa mga taong nagsistruggle pareho mo? Na lumalaban sa buhay. Hindi lang sa dumpster diving, pati sa emotions na pinagdaanan. Yeah, pinagdaanan sa buhay, pero ngayon mukhang nabubuhay na ng masaya at maginhawa, Mars. Para po sa mga kababaihan, lalo na sa mga kababaihan katulad ko na may matinding dagok na pinagdaanan sa buhay, matinding struggles, experiences sa buhay, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Gawin niyo po itong inspirasyon. Lahat ng negative na nangyari sa inyong buhay, turn it into a positive way para lumaban kayo. And I know that God will bless you more and don't put it in your heart and don't put it in your mind. Instead, maging positive tayo at parang gawin natin itong inspirasyon na mas lumaban tayo lalo, na mas ipakita natin sa lahat ng taong nang-api sa atin at nang maliit sa atin na kaya nating bumangon kahit anong pang-down pa ang gawin nila sa atin. Mars, maraming salamat. Thank you very much. You inspired so many Mars and Pars sa kanilang mga tahanan ngayong umaga. Yes, and you are an example, Mars, na ang tao talagang patuloy na lumalaban at hindi sumusuko. Darating din ang panahon na mapupunta din lahat ng grasya at mararanasan din niya ang sarap ng buhay, just like how you are experiencing life today. We are happy for you, That's Mars. very true. Thank you so much po. Totoong-totoo po yan. Tiyaga lang talaga, laban lang. Maraming salamat, Yes. Mars. May nais ka bang gustong batiin ng mga Mars mo dyan in your family? Yes po, binabati ko po ang lahat po ng aking mga kabeshi sa aking YouTube channel, Thai Finish Pero Pusong Pinay. Maraming salamat sa suporta. And of course, sa inyong Mars Camille, Pars Kim, thank you so much for this opportunity na ma-share ko sa inyo a little bit of my life story. And then, to God be the glory, maraming salamat po sa inyong lahat and laban lang po tayo. Okay, thank you. Thank you, Mars Julie! Ingat ka dyan palagi at hangad namin ang maging stress-free at happy ang iyong buhay from here on out.